So ito yung ano, yung maaraw ba sa labas? Hindi naman. Walang araw. Medyo makulimlim nga, parang uulan. Pero kahit na muulan, I'm still getting 14 amperes from Elejoy. 14 amperes. Oh, may peto rin naman ako. So, hindi ko naman sinasabi na pangit. Kumbaga, budget constraints. Syempre, ito yung sinasabi kong battery monitor. Nagcha-charge siya, nagbi-blink. Nagbi-blink yung patay ko yung flash. Ayan. Meron siyang amperes. Yan, 13 kasi ang nakalagay ni Elejoy is 13. So, patay yung refrigerator, hindi kumakain ng load. Pupunta lahat sa battery. Pag sinet mo yan, makita mo yung amp hours. 68 amp hours pa ako. Charging pa rin. Dapat yan mag 200 yan. Baba, no? Tapos, amp hours. Ito. Voltage, 13.4. Ito, percentage, 34% battery. So, balik tayo sa ampere. Lagi ko nilalagay sa ampere kasi para alam ko yung loads na kumakain. So, may peto naman ako. Hindi ko naman ini-small ang peto. Ginagamit ko rin naman. Ito si Kings 3000. Ayan yan. Meron siyang remote. Nakasabit lang yan. Pag tinurn on mo siya, yan, ang papatayin ko. Ang readout niya is maliwanag eh. So, tingnan ko kung malagyan ko ng flash. Voltage 240 volts. Wattage niya to. Branding niya to. Temperature niya, tsaka yung hertz 50 or 50 hertz siya. Pag pinatay yung backlight, wala akong makita. Walang backlight. Patay ko muna. Ito lang muna ang maandar. And then si Kings, ang terminals niya laki oh. Laki ng fan. Parang sa mga CPU ng computer ganun kalaki. Ito yung battery box ko. Ito yung shunt. Kasama nung monitor na yon. Pwede ko yan ibenta kung sino may gusto. Las Piñas area. Hindi ko pa alam kung magkano presyo. Tignan natin kung ano. Ito yung shunt niya. Kasama lahat ng mga connecting wires. Yan. Ito yan, yung wire niya. Umikot lang yan. Isang wire lang naman yan. Tapos, syempre, may supply siya from the positive para paanda rin yung yan. Tapos, lahat ng mga negative ko na, nandito na. Wala, ito, terminal lang talaga ng battery yan. Ito, positive. Yan. So, yung ginawa ko, si Peto dati, ito, nandito yan. Sa tuktok, sa Elejoy, nandito pa yan. So, syempre, binaba ko ngayon. Tapos, single, na lang to. Actually, hindi na to protection eh. Na lang to, disconnect switch. Tapos, naka-Andersons na lang ako. Going sa charging directly sa 12 volt. So, sama-sama na sila dyan. Naka-mount na yung mga terminals nila. Short na lang yung mga cable na tinakbo. Ito, going sa Kings. Dati, nakabaliktad yan. Etong terminals ko ng battery, nandito.
tumakbong ganun, pataas kay Peito. Ngayon, binaliktad ko siya para short na lang yung takbo. Binaba ko everything kasi mas matagal siya malobat kasi nga less na yung drop ng voltage tsaka yung resistance ng haba ng tatakbuhin ng kuryente mo. Tapos nilakihan ko na rin yung mga wires. Dati ang wire niyan parang ganito lang, 6mm ba yan? Ngayon medyo tabachoy naman na. Ayan o, taba ching-ching na. Ito yung sinasabi ko, parang plastic. For an inverter of a size na ganito na nasa 1,000 range, 100 something amps na yung pumapasok dyan, lumuluwag siya every time nadadaanan ng high ampere. Lumuluwag kasi nga plastic. Nakailang higpit na ako dyan. Ewan ko kung may naka-encounter na sa inyo na lumuluwag din yung kanila, or baka ako lang. Dapat kasi ganito para yung surface area or yung contact patch malaki, 17mm yung bolt. Yan lang yung update. So malaking improvement. Where is the protection? Wala, kasi binaba ko everything yung Glosso na sa unang video ko, tsaka yung isang 60 ampere na DC, yun ilalagay ko 1 for Elejoy 60 ampere in replacement of the MCB, and also para dito kasi 12 volt system naman siya. Kung 48 yan, okay yung ganito, gagamit ako niyan dahil 12 volt siya. Kaya tsaka gusto ko nga nakakalas. You have to go somewhere, kunyari magka-camping or something, dala mo sa kotse yan. Set up ka ng portable solar panel dun para mag-charge lang. Ganun yung style ng mga ganito ng mga ganitong setup. So kaya gusto ko mag-explore ng 48 para sa mainstay na siya ng bahay, para sa bahay na talaga. So yan lang ang ito bebenta ko na to. Hanap ako ng buyer na tayo ipopost ko. Baka may gusto. Pagka nakalas ko na siya, i-repost ko. Presyuhan nyo na lang kung magkano. Tapos tignan ko kung pwede ko i-squeeze in dun sa value na yun. Kasi syempre galing pa sa Australia, mahirap din maghanap dito niyan na 500 ampere yung shunt. Yun yung capacity niya. So yun lamang. In under a short period of time, start lang ako November. Yun lang. Anong month na ngayon? December. 1 month pa lang. Pero ganyan na yung setup. Salamat sa mga financial support. Unang-una sa blessing. Salamat sa mga advice. Though marunong naman, pero syempre iba pa rin yung meron nag-guide. Kaya sobrang appreciative ko sa mga guidance na ganun. Wag lang mang-bash, syempre. Pag nang-bash kasi nakakapanliit I'm trying the best that I can, tapos ang mangyayari, makakaramdam ka ng ganun. Syempre, 'di ba? It will yuyurakan mo kaagad parang ganun ang dating. Pero hindi naman maiiwasan na merong ganun. Ako rin naman, hindi rin naman ako perfecto. Hindi rin naman ako expert. So ngayon, ang tumatakbo sa kanya, yan yung refrigerator na Kondura, hindi po siya inverter. Yan lang muna. Although kaya naman niya paandarin yung induction, kaya din niya naman paandarin yung kettle. Yan induction, tsaka yung kettle.
Kasi malakas naman na yung setup. Konting tweak na lang, konting battery, pero tulad nga nung sinabi nung isang member sa group, parehas lang naman ang gagastusin mo sa setup mo na yan compared dun sa mag 48 volts ka na lang na bababa lahat ng mga system requirements mo in terms of amperes, ano. Totoo yung sinasabi niya. Ayan, I have to give credit to where credit is due. Hindi naman ako, nagsosolo ng credit. So, give credit to where it is due. Salamat, sir. Dun sa comment mo. Pinatay ng comment mo yung kayabangan ko actually. Kasi, at first, mayabang ako eh. Gusto ko mag-build, gusto ko i-conquer ko yung sarili ko. Ganyan. Internet ko naka-regulator. Obsessed yan. Kailangan pa ba yan? I-regulate mo pa internet mo? Wala lang. Parang gusto ko lang na dumaan siya sa rectified voltage, ganun, smooth DC output. Kasi syempre, yung utak ko, natututo eh. Kaya gusto ko ganun. May computer ako, di kaya mag-edit eh. Kaya yung mga videos ko, chapsuy. Hindi naman ako, simple lang ako. I'm just a boy who likes to tinker with things, experiment here and there, set things on fire, destroy some whatever, and then build it again. Ganun lang kami nung mga bata kami. The typical, mabuting ting. So, yun. Salamat, guys. Bentahan na soon. Pagka naayos namin ng utol ko ang mga inverters doon, siguro pag nakakuha ako ng iba pa, benta ko sa murang halaga para ma-experience naman ng iba. Kasi mag-move on na ako sa higher voltage naman. Patulong naman ngayon na ako mag-ask. Patulong naman. Advice lang ang hinihingi, hindi naman pera and financial support. Advice lang na what's the best inverter for 48, ganun. What's the charge controller for a 48, ganun. Yung mga ganun lang. So, yan na, 12 minutes na yung video ko. Salamat, guys. More power sa lahat. Magtanong ulit doon sa iba. Wag lang puro solo input lang kayo. Gather as much learning and input sa iba. So, more power sa lahat. God bless everyone.